redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila, no, ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Kaya, no, lahat tayo pinatawad na sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus. At dakila ang Kanyang pag-ibig dahil without His love, no, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So ngayon tatanungin ko kayo, anong mauuna? Which comes first? Forgiveness or repentance? Repentance. Repentance? Yes, repentance. So, okay, no, anong mauuna? Forgiveness or repentance? Sa tao, nauna ang repentance. Amen? Sa tao, magre-repent ka muna bago ka patawarin, di ba? Magre-repent ka muna bago ka patawaran. Sa Diyos, forgiveness. Bakit? Romans 5:8, God demonstrates His love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi mo na hihintayin Jesus Christ na magsisimula tayo, mag-repent muna tayo. Hindi niya hinihintay yun. While we are still sinners, He gave His life for us. He died for us. He showed His love for us. Sabi niya sa Romans 5:8. Kaya sa Kanya, ang repentance, wala. Kasi, habang makasalanan tayo, inalay na niya ang kanyang buhay para sa mga kasalanan natin. Where is the repentance then? Amen? Agad na inako at dinayad ang ating mga kasalanan. Habang tayo makasalanan, hindi niya sinabing, mga tao, mag-repent muna kayo bago ako magpakamatay sa krus. Bago ko ialay ang buhay ko, kailangan mag-repent muna kayo. Bago ko kayo patawaran, kailangan mag-repent muna kayo. So, hindi niya sinabi yun. Sa Romans 5:8, He demonstrates His love for us, no? While we are still sinner. Hindi niya hinintay na mag-repent tayo. Habang makasalanan tayo, inalay na niya buhay, tinubos na niya mga kasalanan natin, at namatay siya sa krus para sa atin. Amen? Amen. Pero sa tao, repentance is always coming first, no? Sasabihin nila, repentance actually, ang repentance sa ibang tao, sinasabi nila, ang repentance yung struggling their sin, crying, yung ba na, kung hindi nila alam kung paano gagawin nila para patawarin sila ng Diyos dahil paulit-ulit ng mga kasalanan. Actually, repentance means, no, turning away from sin. Amen? Turning away from sin, ang repentance. Lahat tayo we still have a weakness, no? We still stumble even though we are Christian. But we are not comfortable living in sin anymore. Nakuha ninyo? Lahat tayo, even a Christian, kahit tayo Kristiyano na, nagkakasala pa rin tayo. Meron pa rin tayong panghihina, meron pa tayong kahinahan. At natutumba pa tayo, na-stumble pa tayo, nahuhulog pa tayo, paminsan-minsan. Subalit, hindi na tayo komportable na gumawa ng mga kasalanan sa buhay natin. Di tulad ng dati. Amen? Amen. So, ang repentance, it's a tawag nila sa Greek, metanoia. You change your mind, no? Change your mind na ang Diyos namatay na sa atin para sa kasalanan natin. Even though we didn't repent, inalay niya ang buhay niya para sa atin. Kaya ang gagawin na lang natin, we turn away from sin. Hindi yung iyak na tayo umiyak, tapos maglulod sa simbahan, tapos hingi ng tawag, tapos it's not an emotion. Repentance is not an emotion. It's not a feeling. It is turning away from sin and come near to God. Amen? That's the repentance. Hindi yung iyak na tayo iyak, tapos nag-start na tayo sa kasalanan, tapos after a week, after a month, after how many months, gagawin na naman natin ulit. So that's the repentance. Kaya lahat tayo, pag nag-repent tayo, hindi mo na kailangan umiyak. You just turn away from sin.
at bumalik ka sa Panginoon Diyos. At lahat ng kasalanan na dati mong ginagawa, huwag mo nang gagawin. Minsan, oo, meron pa rin tayong weakness, nakagawa pa rin tayo. Minsan, natutumba pa rin tayo. Pero, after that, we still rising up at harapin natin that mag-sorry tayo kay Lord. Lord, sorry po, nagawa ko na naman to. And, thank you for your grace. Ang grace niya, ano yung grace niya? Na tinubos tayo at binayad ng ating mga kasalanan sa krus. Hindi na niya uli gagawin yun, minsan lang. Kaya minsan lang tayo naging justified. No? Kaya tayong lahat, kung meron tayong kasalanan before, kalimutan na natin yan, alisin na natin yan. Dahil, tignan ninyo yung panahon. Kahit sa umuulan, bumabagyo, dumilindol, nakikita ninyo sa Spain, sa lahat ng, sa Indonesia, lahat, almost around the world na. Kaya akala ng iba, ang pinopokus nila yung material na bagay sa mundong ito. Hindi nila alam. Konting pitik lang ng Diyos, una ka, palubugin mo ang buong mundo. Tapos na tayo, asan na yung focus mo? Dahil lahat ng namatay na hindi nagsisi sa ating Panginoong Kristo, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Kristo as the Lord and Savior, maiiwan sila dito at mapaparusahan sa impyerno ng walang hanggan. Pero lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Kristo, He welcome us into heaven. At doon, wala nang iyak, wala nang pasakit, hindi na madudurog ang puso natin. Ang gagawin lang natin lagi ay magpuri, kumanta. Kaya nga, minsan, dito, sinasanay na tayo ni Lord. Kumanta, magsayaw. Dahil wala tayong gagawin sa earth, ay sa heaven, kung hindi kumanta, sumayaw, at mamuhay, at hindi na tayo magugutom. Halimbawa, tatanungin ko kayo. Halimbawa, namatay ka. Wala po, no? Pagdating mo sa heaven, bago ka papasok, may angel na magtatanong. Tatanungin niya, magbigay ka ng magandang dahilan na kailangan kitang papasukin sa heaven. Magbigay ka ng magandang dahilan. Tapos, sasabihin mo, naalala mo ito. Sabi mo, I am forgiven, I am redeemed, I am set free, I am chosen, I am new creation, God beyond, God's soul concealed with the Spirit, ever Lord, Son of God, heaven bound. Ngayon, tatanungin kita, anong ibibigay mong dahilan pag namatay ka para papasukin ka sa heaven? Sasabihin ni Lord, sa angel niya, magbigay ka ng magandang dahilan kung bakit kailangan kita papasukin sa heaven. Ano sasabihin mo? Alam mo naman, babanggitin mo lahat to. In one word. Ano sasabihin mo? Na? Anong dahilan mo? Anong dahilan mo bago ka papasukin sa heaven? Sa palagay mo, anong dahilan mo? Hindi nyo alam? Yung sumusunod kami sa commandments. Ha? Sumusunod kayo sa? And commandments. Hindi kaya yung kasama mo ang Diyos. Dahil lugar ko ang Diyos. Nakarapat at wala na Ano sabi ko? tagapagligtas. Ha? In faith. Dahil may... Because what? Because what? Ito, sasabihin ko na ngayon. Pag pinapasok ay pag namatay ka, tapos nakarap mo yung nangyay. Anong magandang dahilan mo kung bakit kailangan kita papasukin sa heaven? Gusto ko makasama. Mananasan mo ang papuri at pagsamba sa kanyang walang katapusan. No, because the Son you sent to me, He paid all my sins. Amen? Hindi ikaw, siya. Ibig sabihin, kung sasabihin mo, kasi naglingkod ako sa simbahan, kasi gumawa ako ng ganito, kasi mabuti ako sa kapwa, kasi tinulungan ko yung mga mahihirap. It's not about you. So, sasabihin ng anghel, o kailangan doon ka sa impyerno. Pero, pag sinabi mo, because of your Son you sent and paid all my sins, I am here. Amen. Amen? Hindi ikaw. Hindi lahat ng ginawa natin. Walang kwenta yan. Walang kwenta yung mga ginawa natin. Kundi, nang dahil sa Kanya. That's the only reason.
Because of your son, of your son, you sent me. And He paid all my sins. He did it all. Kasi kung pag nakalaki mo na, naglibot ako, alam ko yung Ten Commandments, alam ko itong mga, this is who I am, I'm forgiven, amen? So, hindi natin pwedeng sabihin, me, because of me, because I did this, because of that, I'm going to the church every Sunday, I'm serving you, every Sunday I'm a choir, I'm a liturgical dancer, I am a commentator, I am a leader in the church. No! Sasabihin na nga, sige, kung ka na sa impyerno, yulog na kita doon. But, if you said, because of your son, you sent me, and He paid all my sins. He did it all for me. So, sasabihin ng Lord, okay, welcome. Amen? Pero kung ang sarili mong itataas mo, ang sarili mong mga gawa ang sasabihin mo, wala na. Kaya lahat ng ito na ginagawa natin ay hindi para sa atin, para hindi tayo ang gumawa. Ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat nito. Amen? Amen. Did you understand? Nakukuha ba ninyo? Amen. So, kaya lahat ng ito, no? Lahat ng ito, pag nagkamali kang sagot sa heaven, pag namatay ka, hindi tayo mapapasukin. If you raise yourself, na nagbibot ka sa simbahan, every Sunday nandun ka, tumulong ka sa kapwa mo, lahat ng ito ginawa ko. Hindi ka mapapasukin. But, ang lahat ng ito, because of the finished work of Lord Jesus Christ, kaya ginawa kong tumulong, because the fruit of the Holy Spirit is within me, kaya tumutulong ako. Baka isipin ng iba, masama palang tumulong, masama palang maglingkod, masama palang magsimba. No! I explained it already to you. Kaya ginagawa natin ito, magsimba ka, every Sunday, maglingkod ka, magtumulong ka sa kapwa. Because of the fruit that we have, the salvation na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Kristo. Hindi tayo, siya. Amen? Amen. Kaya kahit ano pang gawin natin, without our Lord Jesus Christ, without the blood, without the sacrifice, hindi tayo pwedeng salba, hindi tayo pwedeng makarating sa langit. Without Him. Amen? Amen. So, naiintindihan nyo? Number 2, redeem. I am redeemed. Romans 3:23. At